Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaagapay na nakatune in ngayon sa ating program Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ang ay amin pong pinapakinggan. Kumusta po kayo mga kaagapay sa inyong patuloy na pagharap ng ating sa araw-araw, di po ba? Parang marami po tayong kinatatakutan, but I hope sa ating pong pag-uusap ngayon, may problema man kayo sa inyong pamilya, Wag po kayong mag-atubiling magtanong sa atin at ibibigay po sa atin ang ating numbers ng ating counselor. Kumustahin po muna natin ang ating guest, ating regular counselor pag Thursday evening, si Dr. Joyce Piapgo. Good evening, Ma'am Joyce. Good evening, Ate Merlin. It's so nice to see you once again. And good evening sa lahat ng listeners natin. Kung meron kayong mga questions at gusto nyong tumawag sa FEBC, ang telephone number po namin ay 0917-572-1754 or kundi man 0916-296-6620. Kung may landline kayo, pwede rin 8654-3322. Ayan. At kung meron naman kayong mga counseling needs, pwede naman kayo tumawag sa Back to the Bible for your counseling. Ito ay by appointment. You can call 0933-824-1475. Ulitin ko po, 0933-824-1475 or through the landline 837-21775. Whether ang counseling nyo or for children, for adults, or for couples, meron po tayong available counselors sa Back to the Bible. Ayan po, narinig po ninyo ang boses ng ating counselor, si Dr. Joyce Piapgo. Siya po isang author din at siyempre favorite siyang ini-invite sa iba't ibang schools, iba't ibang churches kasi nga po ang expertise niya about counseling sa may mga mental issues, of course, ang mga issues sa relationship ng marriage. So yan po si Dr. Joyce Piapgo. And alam mo Ma'am Joyce, ngayon ay first Thursday of the month ng September. Diba? Pag marinig mo ang September, simula na ang tugtuging pamasko. Naku, Ma'am Joyce. Ang bilis. How do you feel, Ma'am Joyce, kapag nakarinig ka ng Christmas song? Anong pakiramdam mo? Feeling love, no? Kasi marami tayong marireceive na gifts. Feeling love kasi marami din tayong mabibigay na gifts. Pero aside from that, it's September. It's a Manila International Book Fair during September, no? So, my 14th book entitled Be Forgiving will be launched on September 15 sa SM Expo sa booth ng OMF. So I hope that you will be able to go there, visit us, buy my book. Ito po ay Be Forgiving. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. So, ang bilis ng panahon, kailan ang nag-book launching si Ma'am Joyce, yung kanyang B, ano ba yung last year, Ma'am Joyce? Last year was, naku, nakalimutan ko na tuloy. Be responsible ba? Naku, anyways, di ba, na-caught off guard si Ma'am Joyce. Anyway, so ngayon po, ang ganda ng kanyang libro, Be Forgiving, ano. So again, dahil ngayon ay September na, kaya ko naitanong kay Ma'am Joyce, ano ba ang pakiramdam mo kapag nakakarinig ka ng Christmas carols, di ba? Marami po sa atin, Ma'am Joyce, kung nakakarinig ng Christmas songs, it's either, siyempre, mixed emotions, ano. Yung iba ay masaya kasi siyempre, nilulook forward talaga ang Christmas season. And yung iba naman, nalulungkot kasi, di ba, yung ibang mahal sa buhay, wala dito, o kaya wala na yung mahal sa buhay, incomplete na ang kanilang family. Ang dami-dami pong dahilan kung bakit ang
Christmas songs ay mix ang ating emotions. Pero hindi po yan ang ating Yes. pag-uusapan ngayon, ano? Nabanggit ko lang kasi nga po ay bare na, imagine nyo, first Thursday na ng September. So, ayan po Tama. mga kaagapay. Kung ano man po ang naramdaman nyo ngayon, whether you feel like, you don't want December to come again, that soon or whatever, no? Pero hindi natin mapipigilan, Ma'am Joyce, di ba? Dahil ang December, ang calendar talaga ay umuusad araw-araw. Nalala ko Mm-mm. lang, Ma'am Joyce, kasi 'di ba sa November 5 naman election sa Amerika, 'di ba? Mm-mm. Para Mm-mm. bang natuwa naman ako dahil isa sa mga sina-shout out ni Donald Trump ay ibabalik niya yung Merry Christmas sa Mm. mga Christmas cards. Alam niyo 'yon? Mm. Yes, yes. And Kaya And of oh, course, we know that when it's mm, Christmas, we celebrate the birth of Jesus Christ, no? Yun ang palagi mm, nating mm, mm. sinasabi. And definitely that gives us more meaning because we have Christ in our hearts and we need to spread Christ's love as well too. Mm-mm. Ayan. So, ang ganda po ng ating sana maganda ang pagharap natin sa initong simula ng bear na ito, October, November, December, talaga po namang sabi ko nga mixed emotions. Pero alam niyo po mga kaagapay, despite of all the challenges, despite of all the reminders natin sa ating mga families that we should stay strong as a couple or as a family, pero ang dami pa pong mga problema sa mga mag-aasawa at sa mga pamilya. Kaya nga po ang Heartline, ang ating pong motive or ating pong goal is matulungan natin ang ating mga tagapakinig, pakinggan ang kanilang naramdaman. So kaagapay, stay tuned po kayo hanggang 11 o'clock po ang Heartline. So again, ito po ang Thursday edition po ay handog sa inyo ng Paris Broadcasting Company in partnership with Back to the Bible. Nabanggit ni Ma'am Joyce kanina ang mga numbers. Kung kailangan nyo ng counseling, just call those numbers na nabanggit niya kanina. Ma'am Joyce, mayroon pong tanong sa atin, ano? Sabi niya, Mm-mm. may problem po kami sa finances. Lagi kami nag-argue tungkol sa pera. Nakaka-stress po pag ganun ang aming pinag-aawayan. Ano po ba ang advice nyo sa amin? I see. Money matters. Oo nga naman, no? This is also one of the big issues sa mga marriages, no? Well, Mm. there's one author who mentioned there are some ways daw that we have to remove, especially when it's a financial stress in our marriage, no? Ito yung ang mga tips niya. Sabi niya, tip number Mhm. one, remember that your spouse is always more important than your money, no? Right, right. Wife first or relationship first before money, right? So, ang ibig Mm. sabihin noon, no, rather than fighting with your wife tooth and nail dahil may ginastos siya ng gano'n, no? Always remember, mas importante yung misis mo. Or baka naman, nahuhospital na yung misis mo, ayaw mong gagastusin dahil mahal masyado, siya ang Mm. maggastos sa sarili niya. Remember, your wife is more important than money, no? So that is something na Mhm. kailangan natin i-remind sa isa't isa natin na mas importante yung partner natin kaysa sa pera natin. Another tip naman na Mhm. binigay nila is that you need to fight for unity instead of fighting against each other. Ang ibig sabihin naman nito ay, Mm. you try to fight for yung unity ninyong dalawa, yung kaisahan ninyong dalawa, no? Kasi minsan, no, Mhm. hindi tayo we are fighting against each other when in fact we have a common goal pala. The common goal Right, is to be right. Oo. financially Mm. stable. So you fight for that being financially stable. Hindi ka Mm. magagalit sa kanya dahil may ginastos siya ng isa, but you try to explain it to the other person na ito ay ikakabuti natin para sa unity natin na bibili tayo ng bahay, na mag-iipon tayo para sa biyahe Mm. natin, or para mag-iipon tayo para sa future home natin, no? Those are Mhm. goals that you want to have. Of course, another tip is that wag naman utang ng utang. Oo, tama. Lalo, Oo. oo, lalo na yung utang mo, pinabili Mm. mo lang ng isang bag, o yung inutang Mm. mo dahil bibili ka ng isang bagay, luho. No, we try not to do that. Siguro personally, Mm. para sa akin, kung mag-utang ka, it is for the sake of business.
no? And not for the sake of buying something that you like. Kasi imagine when you buy something na gusto mo, abay nag-depreciate na yan kaagad, Correct. no? So, let us buy something that we really need, or kung mag-utang man, kung pwede i-delay para hindi mag-utang, that would be the best kind naman para sa akin. Another one is that you try to communicate with your spouse tungkol sa financial matters, dahil ito ay pera ninyong dalawa. Hindi lang naman ito isang pera para sa kanya lang o para sa akin. So we try to communicate dahil both of us have the right to access the financial matters, no? And then kung meron man kayong ginawang plano on how to save, I hope that you stick to the plan and save it, no? Hindi yung plano-plano tayo pagkatapos ikaw lang pala na naninira sa mga plano natin kasi bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganito. Hindi na kayo nag-stick sa plano ninyo on how to save up, no? And then meron din naman talagang tayong tinatawag na financial infidelity. Kumbaga pa, kung infidelity, meron kang ginagawa na hindi tama, no? I hope that includes na no gambling, no womanizing, no? Huwag naman natin gamitin itong mga bagay-bagay sa mga ganong klaseng mga pamamaraan na makakasira sa relasyon natin, not only socially, mutually, physically, no, but financially as well. And remember that God owns our money. Huwag sobrang kuripot. You need to share. You need to give as well. Pero naman, wag naman tingnan ang pera as if yun na yung God ninyo. Because God is in charge of your money. You are just but stewards sa pera ninyo. Those are just some of the tips that we can talk about. Think about. Kayo, ano bang tip nyo? Let us know sa Facebook page. Thank you, Ma'am Joyce. So, inaayahan natin, pwedeng mag-message sa atin ng ating mga kaibigan, kaagapay, dahil tayo po ay live sa Facebook at sa radio, of course, sa YouTube din. So, kumusta sa lahat po ng taga-subaybay natin. I hope you are enjoying or you're learning. Kung hindi nyo man problema ang tungkol sa kaperahan, maaaring itong binigay ni Ma'am Joyce na tips ay pwede nyo pong i-share din yun sa inyong mga kaibigan, mga couples na mayroong mga issues about money matters. Isa pang mga pinapadala sa atin na tanong, Ma'am Joyce, sabi niya ganun, naka-attend po ako sa isang parenting seminar. Nabanggit yung iba't ibang style ng parenting. Kaming mag-asawa, magkaiba po ang aming parenting style ng husband ko. Siya po ay spoiler. Tapos, si Pampers our 2 children. Hindi ko gusto na ganun ang pagpapalaki sa aming mga anak. Ano po ang best approach para magkatulad kami ng pagpaparent sa aming mga anak? Ayan, Ma'am Joyce, about parenting styles. Okay. Kasi meron talaga tayong tawag na mga different parenting styles, no? And ito naman, if we are going to use the 4 parenting styles, no? Ito ay nagsisimula na merong tawag na authoritarian. Ito ay mga tao na nagfo-focus sa mga ano tawag nito? Obedience, no? Focus on obedience, punishment over discipline, no? Makinig ka sa akin, wala nang iba pang solusyon, authoritarian. Meron naman tawag na permissive parenting style. Ito naman, hindi sila nag-e-enforce ng rules, no? Kids will be kids, bahala na, mag-e-enjoy muna sila, okay lang, anong gagawin, no? Uuwi, good, hindi uuwi, okay lang din. Yun ang tawag na permissive, no? Bahala ang anak, sila ang may gusto. Meron din naman tawag na uninvolved parenting style, which means to say they provide little guidance, no? Konti lang. Andoon naman sila, pero hindi naman sila nakikialam, hindi naman sila nurturing, hindi naman sila nagbibigay ng mga attention sa kanyang anak. Basta uninvolved lang, parang andyan, physically present but mentally absent, no? Pero ang the best kind is what we call authoritative. You know, you create a positive relationship, merong mga rules na kailangan mo rin sila i-disiplina, pero marami namang love and involvement din sa kanila. So, ang the best way really is being
authoritative parenting style. Mm. Yun. Mm. Mm. Parang yung Yes. authoritative, Ma'am Joyce, ay ito ba ma-equate natin sa democratic kind of parenting style? Parang, Democratic kind. Pwede dem rin. Oo, oo, pwede rin oo. kung sasabihin mo na authoritative. Oo, pwede rin naman no? Mhm. Which means to say, kung nagbigay ka ng rules, you explain the reasons behind it. If you put a lot of effort into it's more of disciplining rather than punishing. Punishment. Oo, you set limits para may mga rules, may mga consequences din, no? And then you definitely put effort into maintaining positive relationship with your child. So, Mhm. it's not just giving punishment, but it's also explaining punishment Mhm. as well too. So yun ang tawag na another type of it is what we call parang positive discipline ang Mhm. ginagawa nila. Mhm. Mm-mm. Mhm. Yan. So, kaya ko nabanggit yung democratic kind of parenting kasi parang lahat ng, alam mo yung bansa na may democracy, may Mm-mm. freedom ang taong magsalita kung ano yung ayaw nila sa gobyerno. Ganun din sa parenting style Pwede rin. ng couple, ano? Oo. That they allow their children to express their emotions, express their feelings, no? They don't suppress the feelings ng kanilang mga anak. So ito po ay kasama din po sa sinasabi natin na authoritative, and yet you give freedom for the children to express what they want, and of course you listen, 'di ba, Ma'am Joyce? Right, right. Mm. You are right. No, pero hindi, I also wanted to caution parents na who feels na kailangan maging buddy-buddy sila ng mga anak Mm. nila or kailangan magiging best of friends sila ng anak nila. Minsan Mm. mahirap kasi yan i-achieve, no? At talagang Mm. I would suggest na meron silang dapat respeto sa iyo din. Maski na papaano Mhm. ikaw pa rin ang nanay, maski na papaano ikaw pa rin ang tatay. So kumbaga pa, as you become friends with them, you still exert the authority minsan na, hey, there's a limit to what you're doing. Hey, you do not Mhm. shout at parents because, it's a lot of respect. I give you respect, you also give me respect. Meron din dapat yung mga parte na ganun in that Mhm. relationship. Mm-mm. Ma'am Joyce, naalala ko lang noong August, 'di ba? I mean, early this year, this month ng August, talagang Bakit? every day sa news ay si Carlos Yulo. Mm, Nalala mo? Alam mo yes, yung yes. conflict nila sa family, as Mm-mm, a mm-mm. parents, marami pong mga netizens ay kumampi sa parents, marami din kumampi kay Carlos. So hindi natin alam, ano po, kasi nga yung iba sabi nila, Carlos has his own mind, he's already 24, ganyan-ganyan. So iba naman, kahit na anong accomplishment ng isang anak, magulang mo pa rin, di ba, Ma'am Joyce? So anong stand mo doon? Halimbawa, sinasabi na, he has his own mind already, he's of age, but kailangan pa natin ng magulang makikialam, di ba? Okay. Ang magulang ay palaging magiging isang magulang, no? No matter how Mhm. old they are. It Mm. doesn't mean to say pag 24 ka na, 25 ka na, hindi ka na kailangan makinig sa magulang mo. Kaya nga Mhm. sila tawag magulang, no? Because they Oh, will always be there for you. right. Wala naman mawala sa'yo kung makinig ka sa mga magulang mo. You can make the final decision. But, it Mm. would be nice to listen to your parents because after all, it's a command of the Bible, Mhm. Mhm. obey your parents for this is right, no? And it comes with a promise as well. Siguro nagkaroon lang sila ng conflict, no? And of course, the conflict could be a money matter, the conflict could be Mm. other things which we also don't know fully ang Mhm. story nila. Pero the Mhm. point there is nagkaroon sila ng conflict. Just like you and I, we all have Correct. conflicts, no? Sa nanay Mm. natin, sa anak natin. Pero ang solusyon naman dyan is you really need to communicate. You really Mhm. need to fix the relationship if Mm. possible para sa akin. Mm. Unfortunately sa kanila, yung communication nila na public na, no? Lahat Correct. taong Mm. bayan nakaalam na. So, that's the difficult part kasi marami ng opinion ng mga tao. Mm. But I Mm. hope na sana naman they will be able to fix their problem Mhm. internally. The secret is Mm. still to communicate, to negotiate, no? To compromise Mhm. some of the things, no? I always believe that there must be loves pa rin siguro among them, Mm. no? It's just that Mm.
the way they handle the conflict may not be that kind of a best way to show it publicly. Yun lang para sa akin. And we wish them all the best that Yeah. makapagkaroon sila ng good communication and uh, a peace resolution sa family. Solution. Oo. Anyway, kaya ko lang nabanggit yun kasi nga naging issue, no? Yung kanilang parenting style at saka yung anak din. Pero at the end of the day, Ma'am Joyce, itong latest na, later on, this month ng August, ay nag-ano naman si mother, no? Parang nagkaroon naman ng forgiveness at Good. ang mother na welcome home, mga ganon. That's Yun po, nice. nakakatuwa kasi at the end of the day, kayo pa rin di ba? So, mga Correct. anak, isipin po natin na kahit anong mangyari, alam nyo yun, pwedeng palitan nyo ang girlfriend ninyo. Pero hindi nyo pwedeng palitan ang magulang. Isipin po natin yun, di ba? May hirit si Ate Merlin, ha? May hugot Alright. ba? Oo. So, anyway, bago tayo mag-break, Ma'am Joyce, may isang tanong sa atin. Paano po magkaroon ng healthy relationship with in-laws? My mother-in-law is staying with us because she is a widow. My husband asked me if I will allow her to stay with us. Okay naman po sa akin, kaya lang, nagkaroon kami ng conflict kasi nakikialam siya sa aking pagiging nanay sa mga anak namin. Siyempre po, maraming bawal, lalo na sa mga sweets. Ang lola po ay spoiler po sa aking sa kanyang mga apo. Ano po ang dapat gawin bilang daughter-in-law? Ayan. Alright, no? Okay. May isang libro, nakalimutan ko na ano yung exact title ng libro, no? How to have the best relationship with your mother-in-law. Ang solusyon niya is to keep a distance from them, no? To keep a distance, no? But of course, every family is different. But probably I would say boundaries is a very important thing in the family. If merong in-laws na nakatira sa bahay nyo, boundaries is very important. Which means to say, there are certain rules na hindi niya aapakan and ikaw naman, there are certain rules na hindi mo aapakan. And probably, it will be kung kaninong nanay man yun, siya ang magsabi sa nanay niya, when it comes to eating, ang misis ko ang magdesisyon. When it comes to ganito, ang misis ko ang magdesisyon. So, magkaroon kayo ng boundaries, no? Yes, that is a problem kung ayaw ng nanay may sweets, tapos ang mahilig magbigay ng sweets ang lola. So, magkakaproblema talaga kayo. So, set boundaries. Number 2, try to establish your own family space and time with your in-laws. Which means to say, dapat meron kang sarili yung time sa family and then meron din namang time na kasali ang in-laws mo, no? And then try to learn to keep distance din kung you feel na very toxic na, hindi mo na kaya that day, pwede naman ng konting distansya, no? Pero temporarily lang. Hopefully, when you are feeling better, pwede naman kayo bumalik, no? Magiging closer to proximity, closer in talking, and all those things. Pero, learn to be able to listen and then go out on the other ear. Kasi di mo naman kakayanin, mahirap din yun, no? Kasi there might be things that they would say that you cannot control. But if you can remember naman that, hey, kung i-remind mo sarili mo na I cannot control other people, I can only control myself, then it's perfectly okay. Those are just some of the simple tips lang naman. Pero very important kung kaninong nanay yun, no, yung taong yun o yung spouse na yun will have to speak for your spouse. Yeah. Siyempre, Ma'am Joyce, kasi especially sa Filipino families, masyadong halimbawa yung anak na lalaki, no? Masyadong close sa, ayaw ko sa Chinese, very close sa mother, no? Karamihan ng anak na lalaki. Tapos, siyempre, halimbawa nangyari sa amin yun nung mag-asawa kami ni Kuya Clem, early on sa marriage namin, yung mother-in-law ko ay widow, no? So, parang ganito, din sa nagtanong sa atin, parang ganun ang nangyari. So, ang ginawa ni Kuya Clem, just to let the people, the listeners know, kung ano yung pong ginawa naming mag-asawa.
sinabi ng asawa ko sa kanyang nanay. Kasi nga sabi mo, Ma'am Joyce, di ba? Kung sino man yung may nanay, siya yung magkipag-usap. So, ganun, Ma'am Joyce, ang ginawa ni Kuya Clem noon, kinausap niya ang mother niya, Nay, ikaw ay makikitira sa amin. Hindi kami ang makikitira sa iyo. 'Di ba? Iba 'yun eh. Kung kami yung nakikitira sa kanya, she has all the reasons to control, 'di ba? Pero dahil siya ang nakikitira sa amin, sabi ng asawa ko sa kanya, Nay, si Merlin pa rin ang ano ha, ang siya mayroon siyang say kung ano man dyan sa bahay. Parang sinabi sa kanya, huwag kang makialam, ganyan. So, hindi ko kalain, Ma'am Joyce, no? We never had a conflict with my mother-in-law. Kasi, na-ready naman ako din, na-ready din siya na huwag siyang makialam. So, sana ganun, no? Para maging healthy ang marriage maging healthy ang relationship, 'di ba, Ma'am Joyce? Tama. That's good, no? But meron akong isang case naman din, no? Okay. Yung mag-asawa na young couple, no? Meron silang sariling bahay. Tapos, medal yung parents ng babae. Yun din ang advice ko, right? We need to set boundaries, no? Dapat sabihin mo sa nanay at saka tatay mo na you will make decisions na on their own. Oo. Sagot man naman ng girl, no? Ng couple girl. Kasi yung bahay binigay ni nanay at saka tatay. Oo. Yung monthly allowance nila sa mga helpers dahil malaki ang bahay, bigay din ng mama at saka papa ng babae. Minsan may anak na sila, kapos sila, no? Ang nagbibigay ang nanay at saka tatay. So yun, mahirap masyado mag-create ng boundaries dyan. Tama. Makisawsaw ang in-laws because para bang they have the right to meddle and to say things kasi you are getting financial assistance sa kanila. Kumbaga pa, the umbilical cord has not been really cut, no? Tama. Yun ay ang nangyayari sa kanya. So, talagang when you want to get married, it would be best na talagang you are able to help yourself, support yourself, na hindi mag-rely sa ibang tao. Yun lang naman. Pero maraming ganun, Ma'am Joyce, ano? I think karamihan sa Chinese family dynamics, ganun, ano? Yung pagka yung parents ay, yung anak nila lalaki, tapos yung maraming issues na, halimbawa, yung lalaki na yan, siya yung panganay or the only son. Siyempre, di ba, yung support ng parents, lahat talaga doon sa anak nila. So ito po, maliwanag pa rin yung sabi ni Ma'am Joyce na kailangan pa rin magiging financially independent ang couple, di ba? Kasi kung ganyan, ay talagang hindi maiwasan na maging spoiler yung in-laws. So, sana po doon sa nagtanong sa atin ay mayroon po kayong natutunan sa ating pong pinag-usapan. Yung experience namin ni Kuya Clem ay sana ay ma-apply nyo pa rin, lalo na ngayon sa mga young couples, ano? Maraming issues sila about in-laws. So, Ma'am Joyce, ngayon po naman ay mag-break muna tayo, no? Mayroong song, of course, Station ID, and then magbabalik po kami after po ng song na inyo pong maririnig. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng unang Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.
ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5, talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, wala nang tayo. 1, 2, 3. Umasa sa iyo, di na mabibitawan, na baka sakali lang, di na masasaktan. Hindi nga pala naging tayo. Tagu-taguan, maliwanag naman. Pagbilang kong 3, Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, masarap magmahal pag hindi iniwan. alam ko na to. Ang pag-ibig, kailanman ay hindi isang laro. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo.
Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po kami ni Ma'am Joyce sa atin pong Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Siyempre, nais kong batiin, Ma'am Joyce, yung ating mga tagapakinig, lalo na si Jo Chan, no? Hello, Jo. Thank you for sharing, sinishare sa kanya mga kaibigan ang ating program every Thursday. Thank you so much. Salamat din kay, of course, kay Josie Galia, Cipriano Pacantara Jr. Salamat din kay Marie Chris Bernabe Mifa, Tintin Zenaida Macabe. Good evening. Helen Pedrosa, thank you also sa inyong pakikinig. And salamat din kay Linda Pauhay. Ayan, laging nakikinig sa atin. Ami Galang, thank you din kay Belia Bagsik, Jenny Prix, Perona, Limatares. Salamat din kay Emily Evangelista, Mila Del Rosario, at thank you din kay Kathy Belen, Lynn Jose, Luz de la Cruz. Thank you so much sa inyong pakikinig sa atin. Rowie Esteban Lempiahoy, Tess Calaguan. Ayan, Calaguas pala. Thank you so much. Ikaw, Ma'am Joyce, may babatiin ka? Ay, hello naman sa Wednesday Bible Study Group ng New Millennium Evangelical Church. Thank you for tuning in. Hello din sa Tuesday Bible Study Group namin. Sila Janet at Ferdinand, si Jackie, si Georgie Wong, sila Kapitan, and many more. Alvin and Marilyn as well too. Thank you so much for faithfully tuning in. And of course, sila Angel at saka si Wen. Yan po, maraming salamat sa kaagapay natin nakikinig sa Thursday edition po ng Heartline. I hope wag niyo pong ipihit sa ibang sesyon ang ating pag-uusapan dahil hanggang 11 o'clock po tayo ngayon. Ayan, kaagapay, ang sunod po nating mga katanungan. May tanong po sa atin galing sa ating tagapakinig. Sabi niya, may kasabihan, communication does for a marriage what breathing does for a body. When communication is happening clearly and consistently, the marriage will suffer.
Eto, Ma'am Joyce, narinig ko ito eh. Sabi niya, nag-worry ako sa aming communication pattern. Lagi nami-misunderstood ako ng wife ko sa paraan ng pag-solve sa mga problems namin. Issues about money matters, about parenting style, etc. Yun ang tanong sa atin. Miscommunication. Ang pagkasabi niya is palagi ako nami-misunderstood, which means to say, what one person said is not what the other person heard. And what the other person heard may not be what the person said meant to be. So, nagkaroon sila ng miscommunication. Now, understandable naman na magkaroon tayo ng misunderstanding, no? No, na may misunderstood tayo. One way of resolving this is you need to rephrase what the other person said or paraphrase it, what the other person. For example, may sinabi ng misis na, alam mo ba, sira yung ilaw natin. Last week pa, sira na yung ilaw na yon. Yun ang sabi ng misis. When you heard it, galit ka. Kasi ang ibig sabihin noon, insulto para sa'yo. Dahil 1 week na hindi mo pa ginawaan ng paraan. Pero when in fact, the wife was just saying, sira 1 week. Wala naman akong sinasabi na ikaw kasi hindi mo pa inayos. So, pwede mo naman i-paraphrase. Pwede mo i-paraphrase. Ang ibig ba sabihin, galit ka sa akin? Ang ibig ba sabihin, irresponsable ako? Ang ibig mo ba sabihin, wala akong ginagawa? I-paraphrase mo, huwag ka kaagad magalit. Baka naman sabihin ng misis mo, ay hindi, nagsasabi lang ako, nag-statement lang ako. Na last week pa yun sira na hindi pa natin nagawaan ng paraan. So kumbaga pa, i-paraphrase mo. You cannot assume na yun ang ibig sabihin. Kasi what you said is not what I heard. What I heard is not what you meant. So, Kasi baka nga naman hindi napansin ni Mister, ano? oo. Hindi niya napansin na sira na yung ilaw. So, yung Correct. statement ni Mrs. na, minsan kasi Ma'am Joyce, the way we also relate the message, di ba? Yes, pwede rin. Oo. The way we relate a message, put it through our tone, through Right. our non-verbal as well too. So, Oo. baka naman ikaw ay a communicator through your non-verbal or through your tone. Naging iba na yung tono ng pagsasabi mo. So kapag ho gano'n na hindi nyo pa rin ma-resolve, no, sa communication ninyo, ito po yung aming advice sa inyo. Lumapit kayo sa counselor, di ba, Ma'am Joyce? Yan. Yun ang Oo. lagi. Oo. Tumawag kayo sa Back to the Bible for your counseling needs, no? Ibigay ko uli ang telephone number kasi by appointment lang ito, no? Oo. 0933-824-1475 or 83721-775. Marami tayong counselors dyan na magbibigay ng mga payo sa inyo. When it comes to communication, it is a skill, which means to say, kung it is a skill, you can learn new skills, you can unlearn the old, bad, or not helpful skills that you have. So, Ma'am Joyce, hindi rin maganda yung sa communication is yung silent treatment, di ba? Hindi maganda. Hopefully, pag mag-communicate tayo ay magiging isang active listener. Makikinig talaga tayo. We should treat the other person like a king or a queen na nakikinig, no? Very important in communication is that you would not be a passive listener. Wala kang sinasagot, deadma lang. Or you are only a selective listener. Pag tungkol sa buhay mo, nagre-respond ka. Pag tungkol sa buhay ng misis mo, hindi ka nagre-respond. Sana naman, it's fair enough na lahat across the board pag-usapan nyo. Right? Pagdating naman sa communication, hindi naman kailangan sumigaw. Dahil hindi nga bingi si mister, hindi rin bingi yung kapitbahay. You can say it in a matter of fact tone. Always remember, pag sisigaw mo, that will not be a step closer to your solution. No? In fact, it will be a setback to your solution. So try to communicate it nicely. Dahil tayo naman are adults and we have enough vocabulary to discuss about this. Ayun, kasi napakahalaga, no? Dahil doon nga sa quotation na binanggit ng atin din, yung nagtanong sa atin, sabi niya, yung communication does for a marriage what breathing does for a body. Mayroon tayong sariling ano dyan, Ma'am Joyce, ba? Ano nga yun?
What Ano? blood is to the body, communication is to the relationship. Ayun. Yun. So, napakahalaga po, the communication talaga ay, I mean, para ma-avoid ang miscommunication, you have to listen carefully. Sabi nga ni Ma'am Joyce kanina, binanggit niya na dapat hindi tayo maging passive listener. Kunyari, involved tayo sa isa't isa, active listening and active understanding din sa ating spouse. Okay, Ma'am Joyce, ito naman ay, I'm sure many of the couples can relate to this question. Sabi niya, newly married po kami, bali mag 2 years pa lang. Paano po ma-improve ang sexual relationship namin? Medyo conservative ang wife ko. I get frustrated when she refuses to give in to my desires. Ano kaya yung mga desires niya? Siyempre. Hindi naman niya sinulat Oo. ang klaseng sexual desires, no? Okay. Uh-huh. Pag-usapan niyo, wala namang problema na walang solusyon, no? So, siguro, iba-iba lang ang expectations ninyo. Meron akong isang client, no? Nag-away sila, no? Na sabi ko ba, bakit man? Ilang beses ba isang linggo? Dok, gusto ba naman niya every single day? Hindi ko naman kaya yun. Oo nga naman, every day parang sobra naman, di ba? Makipag-deal na lang tayo na 3 times a week, baka pwede na, no? Max na yung 4 times siguro. So, usapan nyo, no? Number 2, bakit kaya yung, sabi niya, ano daw yun? I get frustrated when she refuses to give in to my desires. So, ano kaya yung desires? Kasi hindi naman, ano bang klaseng desire yun? Is it just a simple sexual thing lang ba? O meron ka pang hinahanap-hanap na nire-require mo sa kanya na pinapagawa na ayaw niya? Kasi conservative nga siya. So, pag-usapan nyo, maybe meron siyang fears, no? Kung bakit ayaw niya. Baka naman ang feeling niya, pag ginagawa ko itong mga bagay-bagay ay makasalanan ito. So, kailangan mo i-explain sa kanila kasi meron silang wrong, wrong belief system, no? Or baka naman, meron siyang, pwede rin kasi na meron siyang past experiences of molestation. Kaya marami siyang takot, no? Pwede kasi din yan makakaapekto sa sexual life ninyo, no? Or meron namang ibang desires na ikaw lang ang may gusto, siya ayaw naman niya. So, pag-usapan nyo kung ano yun, no? So, I hope and pray that you will be able to really discuss about it. Pero kung feeling nyo naman na you don't come into a conclusion, away lang kayo ng away, it gets you nowhere, I hope you can talk to a professional counselor to discuss all these kind of things as well. Kasi parte naman talaga ito sa relationship ng husband and wife, no? And so, I certainly do not believe that a wife should, ano tawag nito? Talagang, pinag-iit talaga yung sexual things. Huwag naman, Kuripot no? O siya sa kuripot. pagbigay ng sa sex sa kanyang husband. Oo. May 52 reasons siya, no? Masakit ang ulo, masakit ang tiyan, sakit ang ngipin, lahat ng sakit lumalabas na talaga. So, pag-usapan nyo kung ano ba yung ulit dulo ang problem doon. Is it the fear? Is it the style? Is it the offense? Is it what? Baka naman kasi ikaw lang yung nag-enjoy, hindi daw siya nakapag-enjoy, no? Baka naman, yun naman ang isip namin din. So, you talk about it. Alright. So, yan po, no? Napakahalaga po na ang couple ay talagang ma-enjoy nyo po yung sexual relationship ninyo kasi yan po ay the purpose why you got married is, of course, yung sexual union. So, yan po ay mahalaga. Marami, Ma'am Joyce, mga kausap po mga babae. Talagang, ako din naman, Ma'am Joyce, ano rin ako diyan medyo kuripot. Alam mo yun? So, nakatulong naman sa akin yung nag-heart to heart to kami ng asawa ko noon. Sinabi niya, alam mo Han, ganyan. So, I always ask the Lord to help me, no? Na mabigay ko yung desires ng aking husband. So, sa mga kaagapay natin nakikinig, I'm sure issues din po ninyo itong sa sexual fulfillment yung partner. And mahirap, di ba? Ang hirap, lalo na kung everyday, sabi mo nga, Ma'am Joyce, di ba? Everyday yung gusto nung lalaki. Yung babae, minsan, ang dami niyang nasikaso, mga anak, ay dako, mga husbands. Ang hirap talaga, lalo na sa young mothers, no? Maraming iniisip.
Sana, ang hirap talaga, pero by God's grace ay makayanan po yan ng couples pagka Mm-mm. i-surrender lahat ng mga issues na to sa ating Panginoon. Yes, Okay. yes, that's right. Ma'am Joyce, ito pa may isang tanong sa atin, ano? Sabi niya, napapagod na po ako sa relasyon namin kasi po pareho kaming nasa corporate world. I have a Mm-mm. good income. My wife is also working in a prestigious company. Kaya pagdating sa aming marriage, I feel namin that we are both exhausted. Paano Mm-mm. po kaya namin ma-overcome ang exhaustion? Exhaustion. Takot ako baka pareho kami mag-give up sa marriage. Ano kaya Mm-mm. ito, Ma'am Joyce, ano? Kawawa naman, no? Mm. If you're running at a crazy pace, no, like a lot of people, syempre, exhaustion, hahabulin ka talaga niyan, Mm, no? mm, mm. So, I hope that we would also find time to rest, find time to give some form of self-care, kasi importante naman talaga Mm. yan, no? So, if your marriage is filled with a lot of conflict, ay, ang solusyon naman dyan ay hindi give up kaagad, no? Don't take a flight mode right away. But you can definitely reassess yung situation. Sorry, yung situation ninyo. Ano ba ang problema? Yun ba talaga ang problema? You can seek some form of counseling as well too. Pero as long as both of you are open, trying new things, trying to discuss things, that would be the best kind of relationship. Dahil wala naman talagang relationship na walang away. So, Tama. I hope that you talk about it. May solusyon ng lahat and we have the Lord on our side as well too. Yes. So, yung exhaustion, Ma'am Joyce, it has something to do with the work related ba? O ano ba kaya yun? Depende, no? They have to assess themselves whether the Mm. exhaustion comes from work or the exhaustion comes from both of them. It could be from Mm. both, no? Kasi pwede naman na dahil nag-away kayo sa family, nadamay ang work nyo. O pwede naman yung may problema ka sa work, kaya nadamay yung family mo. Pwede naman ganun. But the bottom line is, kung exhausted ka, the solution is to rest muna physically. Right? Kasi exhausted ka puyat ka no? So kasi kung burnt out ka lang, puyat ka, pagtulog mo, maging okay ka na, no? Kung burnt out lang naman ang pinag-usapan natin, the tulog will be helpful. Pero kung exhausted ka emotionally, minsan sa pagtulog kulang pa. Kailangan natin iproseso, kailangan natin hanapan ng ibang solusyon, pag-usapan. So it's important talaga to cover all grounds din. So, it's sad, ano, kapag ang couple ay you're tempted to give up dahil exhausted na kayo sa marriage. So, siguro, kailangan din dito, Ma'am Joyce, yung balance, no? Yung, Correct. may sense of humor din kayo sana. Hindi kayo laging seryoso, laging pinag-uusapan yung mga bagay-bagay sa inyong trabaho, di ba, Ma'am Joyce? Yun ay, ang ano sana, kung ano yung work ninyo, wag niyo nang dalhin sa bahay. Tama ba yun? Para hindi kayo napapagod. You know, kaya nga the Lord created the Sabbath for us to rest, no? Huwag nyo naman gawin yung rest day nyo. Kaya ako, if people ask me for counseling on a Sundays, I would also say na no, because I need to rest as well too. So I hope that we give ourselves one day rest, and that rest is to be spent with the Lord. So that's a good kind of rest naman. Sometimes naman talagang exhausted tayo, trabaho ng trabaho. So it would be good that, you meron naman kayong Saturday rest, meron pa kayong Sunday rest as well. You don't only rest physically, you rest spiritually, you rest socially as well too. Baka naman sobra naman kayong busy, golf year, Saturday may hiking pa, may cycling pa. Sobra naman din kayo busy. Yes. So yun po, kaagapay, to avoid exhaustion, sabi natin ay you really have to find rest, Kasi nga po, kapag pareho kayong pagod na, you give up naapektuhan ang marriage dahil sa kapaguran nyo sa trabaho, no? It's very unfair, no? Na dapat yun ay ma-enjoy nyo po ang family, ma-enjoy nyo ang marriage, ma-enjoy nyo yung mga anak. Kapag mas nabigyan nyo ng time ang trabaho ninyo, ay napaka-unfair po yun sa family, no? So, totoo. okay. Ito, Ma'am Joyce, mayroong isa ding tanong sa atin. Sabi niya,
we've been married for 20 years. Kanina yung isa 2 years, ano. Ito Oo. naman, we've been married for 20 years and blessed with 2 teenagers. Okay. Masaya po ang aming marriage. Kaya lately, napansin ko may nagbago sa treatment ng husband ko sa akin. Naging curious ako. Na-discover ko na may karelasyon siya sa aming kasama sa church siguro, kasama sa church. Nasaktan ako, sobra. In fact, nawala na yung trust ko sa kanya. Tulungan niyo po na ma-resolve ang hurt feelings ko. So, yung nasaktan siya siguro, no? Oo, oo. Naging curious ako, na-discover ko na may karelasyon. Of course naman, no, it's a betrayal. Again, no? Oo. Well, there's hope, maski na ganitong situation, no? Well, definitely you have to go through some form of grieving because something is lost, no? The trust is lost. Pero rebuilding is possible naman. And rebuilding starts with forgiveness, that you decide to forgive, that you choose to forgive, and you work it out, baby steps on how to forgive naman. So make a conscious decision man na to forgive and to repair, no? And it can be repaired naman, right? So hopefully, both of you will be open to come for counseling. There are things that you need to do as a wife that have been betrayed or the betrayed party. And there are certain things naman that you need to do, the one who betrayed. So the betrayer, meron naman. But, nothing is impossible. It can be worked out if you are both willing to build on it. Of course, there's difficulties. It's not heaven. It's not easy. But that's the consequence of sin, no? In everything that we do, that there's a consequence. And the consequence of sin is definitely painful, agonizing, and difficult, slow ang pace, no? But that's part of healing as well. But the good thing is there's hope. So yun po, no? Siyempre doon sa na-hurt, nasaktan, para bang end na talaga ng marriage, ano? So I hope there is forgiveness, you can resolve it, di ba? So kung yun sa sabi nga ni Ma'am Joyce, yung sa offender, kailangan mo rin mag-exert ng effort how you can manage to restore that trust sa iyong partner, sa iyong wife, kasi siya yung nasaktan, di ba? Sabi ko nga, Ma'am Joyce, you cannot negate the feeling na nasaktan yung wife, di ba? You cannot say, ay, ba't ka naman ganyan? Hindi po madali mawala yung pain na yon. So I hope the husband will be able to understand, ang mga struggles ng mga wives mga wife kapag nakaranas po sila ng nasaktan sila or na-deceive or na nagkaroon ng sa relationship. Ayan, isa pang tanong, sabi ng ating tagapakinig, disagreements, Ma'am Joyce, sabi niya, bakit po kaya madalas kami may disagreement ng wife ko? Napansin ko po, palaban siya, ayaw patalo, kaya nawawalan ako ng gana makipag-usap sa kanya. Ayun, Ma'am Joyce. Saan yan? Ulit daw? Yung na disagreements, sabi niya, bakit po kaya madalas kami may disagreements ng wife ko? Napansin ko po, palaban siya. I mean, she is fighter, no? Ayaw patalo, kaya nawawalan ako ng gana makipag-usap sa kanya. Yun. Paano kaya kayo nag-usap before? At Yun na nga, no? Anyway, palaban siya. Okay. Baka naman yun ang gusto mo noon. Palaban siya. Tinutulungan ka niya. No? So, kaya ka na in love. Pero ngayon, ayaw mo na. Yung ingredient na yun. No? Kasi meron din akong couples na ganito, no? Naiinis siya sa misis niya. Palaban, palagalit, no? Very vocal, type A daw. Pero sabi ko pa sa kanya, alpha female daw. Sabi ko sa kanya, ito ba yun ang gusto mo? Kasi yung misis mo very established, marunong sa bahay, marunong sa labas, marunong magnegosyo. Di ba yun ang gusto mo? Ngayon ayaw mo na? Di ba pareho lang yun? Kaya nga siya magaling sa negosyo kasi marunong palaban siya. Kaya nga siya magaling sa pag-arrange ng mga problema niyo. Dahil siya, alpha female siya eh. So, the one that you like is also the one that you don't like. Paano na yan? Ang hirap pa do? Oo. So, you need to be, what do you call this? You need to be aware na what you like may not be what you like talaga. Pero if you are in that kind of a situation,
pwede naman kayong mag-usap in a sense na Mm. baka sabihin mo kay misis na pag nag-uusap tayo, hindi naman kailangan palaban kasi hindi naman tayo magkaaway. Oo, oo. Pwede naman ganun, right? Oo, kasi Yes. siguro ma'am galing din siya sa family na ano no. I mean, kasi may kinalaman din yan sa upbringing, no? Parang lahat sila sa family palakasan ng boses, palakasan makipaglaban talaga. So anyways, hindi natin alam kung anong side story doon sa ating disagreement. Pero sana kung merong wife na palaban, lagi niyo pong intindihin kung saan siya nanggagaling. Kasi nga, baka naman lumaki siya na lagi siyang rejected, lagi siyang ignored. So this time, parang naisip niya, nobody can do that to me anymore. I have, I have, I grew up in that kind of situation. So parang ganun ang naisip ko, Ma'am Joyce. Pwede So, rin, ayan. pwede. Pwede. So, yun Totoo. po, ang mga katanungan sa atin. Ma'am Joyce, mayroon lang mga tanong sa atin din, dito sa pinadala sa atin, no? Sabi niya, my marriage is in a life to death situation. My husband is a trophy chaser at madaling ma-fall sa babae. He cheated me more than 10 times within our 17th year of marriage. 3 of those relationships ay mahal daw niya talaga. At the last one, he decided to leave me and my children. He verbally abused me and financially abused at psychologically abused. He always tells me na suko na siya, ayaw na niya sa akin. Palayain ko na siya at sinasamahan ako dahil sa mga anak ko. Apparently, ma'am, hindi natulog ang pagsasama nila hindi natapos siguro, hindi naputol ang pagsasama nila ng babae kasi nagka-gather ng evidence against sa kanilang na paghiwalay sila, but still, yun pa rin ang iniisip at binabrag niya sa social media. Bukod pa doon, nagkaanak din siya sa labas sa babaeng may asawa. Ano ang problem? Oo. Masalimuot, Ma'am Joyce. Ate Merlin, paano mo i-resolve itong problema niya? Oo nga Actually, hindi naman siya nagtatanong, parang nagkukwento na siya, no? Oo, tama. Oo, nagkukwento na siya. Naku, kung 10 times na in the course of 17 years, no? Yes. Oo, para bang talagang may problema na yung lalaki, no? Or may problema na talaga yung marriage nila, no? I don't know kung nagpa-counseling na ba sila to see whether there's what ways and pwede ma-help, no? Oo. Pero kung ikaw, Ate Merlin, hihiwalayin mo na ba? Oo nga. Kasi masalimuot nga, di ba? Parang kumbaga kailangan i-untangle mo isa-isa, no? Correct. So imagine mo for 17 years, 10 times na nagluko si husband. Parang feel na feel ko yung pagod nitong wife, ano? Right. So, Right. oo. Oo. Ano kaya kung ikaw, Ma'am Joyce, ang counselor mo to? Kung nangyari ba yan sa buhay ko? Grabe, Oo. nangyari sa buhay ko. You know, I'll just live life without him. Like, I mean to say, kung andyan ka, di okay. andyan ka. If you want to be a father, di a father ka. I would not be expecting a lot na from him. Kumbaga kasi paulit-ulit na di ba? Oo. Anuhin ko pa ang galit, di ba? Paulit-ulit na lang. I'll just live my life happily with my children. And then, if you come back, well and good. If you don't want to come back, well and good. Wala naman akong interest para mag-asawa ko uli. So, that's me. It's not, I do not speak for everyone else. Pero sa akin, I will accept him as who he is. Yun naman ang pinili ko. Right? Pero, malay mo may pag-asa pa. Di pa-counseling kayo. No? Baka naman may pag-asa pa. Baka naman meron talaga siyang crisis or issues na dinadaanan niya. Or malay mo, palagi lang siya naghahanap ng affirmation, no? Oo. Ito ba yung si trophy husband, di ba?
Oo. So baka mm. merong konting narcy, kailangan may Oo. trophy, no? So, yun naman ang mga side stories namin. Mm. Oo. Ikaw ba ay palaging galit sa kanya? Ikaw ba ay putting him down all the time? Baka naman Right. meron din ganun, kaya siya naghahanap Oo. pa, hindi naman natin alam, di ba? Oo. Oo. We don't know, but what we can know and do is that may pag-asa naman, may help naman. Try nyo Mm. muna to work it out para at least kung hihiwalayin mo man, makapagsabi ka na, I did all my best that I could. Mm. Mm. Tama, ano? Mm-mm. Kasi kung ako din yun, pareho tayo, Ma'am Joyce, pag-give up na. Imagine mo 10 times in 17 years. Ayan, Mm-mm. mayroong tanong din sa atin, ano pong dapat kong gawin sa misis ko? Almost a year pa lang po kaming married. Simula po nang nagpakasal kami, madalas siyang magselos din. Mm-mm. Mm-mm. Kapag nag-away kami, uuwi siya sa bahay ng parents niya. Kaya lumalala po ang sitwasyon. So itong husband ang nang problema sa kanyang wife. Masyado siyang tapos sabi niya, selosa. Selosa. Oo, oo, oo. Drifting apart na daw sila. Huwag mag-drift apart. Ha? Mhm, Ibalik mo uli. mm. Mm, mm. Huwag maging autopilot. Kasi ano tawag nito? Pag autopilot, wala ng effort, no? So pag Mhm. autopilot, ang ibig sabihin noon, isang pindot lang, lalarga na yung kotse. Hindi na Hmm, kailangan na okay. gagawin. So, hindi wala kang gagawin. So kung wala kang gagawin, wala ding improvement yung marriage Hmm. nyo kasi it takes hard work to make the relationship work, Mhm. no? So, Mhm. seaman ang husband niya. Napalayo na Mhm. talaga, nag-drift apart na talaga, Ate Oo, oo. Merlin. Oo. Oo. And Talagang yeah, we always say sa ano natin, no, sa station natin, no, na pag OFW, it takes an extra effort for the relationship to mm, be together. Kasi right. physically, wala na nga kayo. Sexually, wala pa kayo, right? So, talagang Mhm. mag-double effort kayo. Kung kayo man na isang seaman o OFW, no, you try to find, o set a time limit. Ilang years ba kayo away, no? Ilang Mm. years ba kayo magsama uli? May nakasama ako, I don't know whether I've shared it here. May nakasama Mhm. akong isang friend, hindi friend, may nakasama ako sa tour na Mhm. OFW sila. They have been Okay. away for 30 years, no? Pero they're Oo. very strong in their relationship. Ang tinanong ko, anong sikreto? Bakit kayo Hmm. malakas pa rin when it comes to your relationship? Mm, Ang mm. sagot niya, everyday nag-uusap sila. Hmm. Every 6 months, nagkikita sila. Which means to say, Hmm. 6 months yung Hmm. misis niya pupunta sa kanya or 6 months siya ang Hmm. pupunta dito sa misis niya. Every 6 months, nagkikita sila to fulfill the Wow. sexual needs as well too. Hmm. So kumbaga may kapalit talaga, no? Ang Mhm. ang ang being OFW. So but Hmm. there is a ano tawag nito, there is a way naman to make it work kagaya nitong couple na Mhm. ito. 30 years na sila, wala pa yung panahon nila noon, wala pa nga raw Mhm. internet. So mas mahirap pa yun. Pero yun ang understanding nila. Everyday magtawagan, Mhm. every 6 months magkita to Mhm. make the So, relationship work. oo. Talagang, Ma'am Joyce, issue talaga yung magkalayo, no? Parang mayroon din akong naging counseling, Ma'am Joyce, Parang kung Mm-mm. sabi niya kung susumahin, kung halimbawa yung 20 years silang mag-asawa, parang sabi niya parang 3 years lang yung equivalent kasi si fairer nga yung husband. Alam niyo yun, tapos parang kapag ka umuwi, yung husband ay mas may time siya sa mga barkada, Mm-mm. hiyaya na mag-inuman. So parang si Mrs. na nagsasawa siya na every time na babalik, hindi naman din sila na masaya. So anyway, yun po ay ingatan po ng mga couples na hiwalay dahil sa trabaho. Of course, Ma'am Joyce, hindi naman nila intention na magtrabaho ako sa ibang bansa para masira ang pamilya. Hindi, di ba? Hindi naman ganun ang kaya lang coincidental lang yun na mayroong temptations kasi nga magkalayo sa isa't isa. So, again, ang sabi nga ni Ma'am Joyce is you have to really work out ang inyong intention. Sabi nga yung kasama niya sa tour, yung sikreto nila kung bakit naging strong ang kanilang marriage. Okay, Ma'am Joyce, ay ito rin isang totoo po bang nawawala ang pagmamahal
o nararamdaman ko lang to dahil nagsalita, ano ba to? Saglit ako sa asawa ko na nahuli kong may affair. Ayan. Totoo bang, ulitin ko ang tanong ha, totoo bang nawawala ang pagmamahal? O nararamdaman ko lang dahil saglit ko na ang asawa ko ay, sa galit ko sa asawa ko ay nahuli kong may affair. Ayan. Nawawala ba? Nawawala ba ang pagmamahal? Oo. Nawawala din, no? Kundi wala naman sigurong diborsyo, walang Tama. annulment, no? Kung palaging andyan, this is such a happy world, no? Wala nang lawyer pang divorce, no? Love is an emotions, no? It comes and it goes, no? So love is not something that we can rely on. So sa pag-marriage, hindi lang love ang binabase natin. It's more of the commitment, no? Kasi meron talagang araw pag may ginagawang mali ang mga asawa natin, magagalit talaga tayo. Minsan gusto na nga natin patayin yung mga taong yun, no? But of course, we know it's wrong. Pero the point there is that love comes and goes. What is more important is the commitment. Hindi naman perpekto ang tao. Hindi rin tayo perpekto. So may magawa talaga silang mali. Pag may magawa silang mali, magagalit talaga tayo. Pag galit tayo, we feel that we don't love them anymore. But it's the commitment that you wanted to stay together, no? It's pareho sa commitment natin bilang magulang. Hindi naman natin pwede itakwil ang anak natin, right? Pero parang somehow yung marriage, parang madali natin itakwil lang ang marriage. So I hope that you remember that you try your best to keep the fire going. You keep the love burning as well too. Para hindi magkaroon ng opportunity to do the wrong things. Yun naman ang para sa akin. Okay. Sabi ng ating texter, no? Sabi niya, jobless po ang husband ko. Kung kaya't minsan ay minamatas siya ng parents ko, lalo na ng nanay ko. Nasasaktan ako bilang asawa niya dahil hindi nila matanggap ang husband ko na walang trabaho. Hindi po Christian ang mother ko. Parehas ko po silang mahal at naiipit po ako madalas sa sitwasyon nila. Ano po ang dapat kong gawin para magkaayos sila? So, son-in-law at saka yung mother ng wife. Son-in-law at saka mother. Kasi Ma'am Joyce, jobless yung husband, di ba? Siyempre care. Ang concern ng mother is the welfare ng anak niya at yung mga apo niya. Oo. Ano naman, babalik na naman tayo sa in-laws problems nito. Right, oo. The boundaries that they step on, right? Well, you know, everybody has the right to their opinion. Everybody has the right to give comments. Everybody has the right to suggest naman, no? If you look at it in a different perspective na out of concern sila, then that would be good. If there's anything that you can change dahil wala kang trabaho, pagpasensyahin mo na lang, no? And then you try to find a work na lang para matahimik na rin yung mother-in-law mo, right? Kung talagang matagal ka na walang trabaho din, talagang you deserve some scolding din from your mother-in-law. So, I hope naman that so try to do our part to be the provider for our family. Ma'am Joyce, pero di kasi mga issues ng role reversal, di ba? Pwede. Para bang, oo. Kasi pwede. kunyari, si husband ay talagang Stay at home. Stay at home talaga. Kung siya naman ay hindi palabunin lang, I mean, dapat may ginagawa siya. Siya yung nagluluto, siya yung naglilinis ng bahay. Kung may effort siya sa bahay na ginagawa, maaaring makita mother-in-law, oo. Right. Hindi naman siguro magsasalita ng gano'n yung mother-in-law. Pwede naman sabihan ng anak niya na, ay, yun ang usapan namin na, siya ang sa bahay, ako ang nasa labas, di ba? Pwede naman siya sabihan ng anak niya na gano'n. So baka hindi gano'n ang situation nila. Oo nga naman. Kasi mayroon akong ka-cell group, Ma'am Joyce, ganun, role reversal from the start. So maayos naman, si wife ang talagang masipag sa trabaho. Correct. So lahat, ang ganda ng relationship nila kasi yung husband, siya yung nagluluto, siya yung naglilinis, siya yung gano'n, naghatid ng anak sa school. So maganda yung gano'n na mayroong understanding na gano'n. Or yung anak na babae, sabi niya sa nanay niya, di ba? Na kahit ganyan si husband, ay
ayun nga, natutuwa naman ako sa ginagawa niya. Yun lang, I'm sure, siyempre. I'm sure Mm. hindi naman din pumayag yung nanay niya. 'Di ba? Mm. I'm sure hindi naman pumayag yung nanay niya before kung ganun lang yung husband niya. Sa bagay, Oo. oo. I'm sure meron siyang trabaho that time, right? Right. Oo, Mm. oo, oo. Tama. Baka nagkataon lang na, di ba, nagkaroon ng redundancy Or or, di ba, retrenchment, 'di ba? retrenchment. Oo, Oo. 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 Right. Ayun. So, malungkot din, pero anyway, at least at itong wife ay kakampi niya ang asawa niya, 'di ba? Ma'am Joyce, Tama. yung pinoprotektahan niya. So, Correct. anyway, merong dito, Ma'am Joyce, paano po ma-overcome ang mga regrets? Namatay po kasi ang husband ko 4 years ago, and until ngayon, ang dami kong regrets na sana ginawa ko yung mga bagay-bagay nung buhay pa siya. Ayan, Ma'am Joyce. Regrets, no? Regrets, if you look at this particular one, itong regrets nito is a toxic regrets or toxic guilt, no? Guilty sila, Okay. no? This is a Oo. kind of toxic guilt kasi wala ka ng solution doon eh. Mm. Persecuting you, no? But it cannot resolve anything anymore because what done has already been done. I don't know kung this person is just going through grieving right now, kaya magkaroon ng mga what ifs, no? It's part of the grieving. Pero kung sakaling tapos na siya sa grieving or ano, but I would think baka nasa grieving pa nga talaga kasi nasa what ifs. 4 One of the years pa thing, lang. oo, or what you can do is you need to forgive yourself, no? Forgive yourself na hindi mo nagawa yun. What you can do is you pay forward na lang, which means to say for all the other people that you're still alive in your family, then you do the things that you need to do na para hindi ka naman magkaroon ng second time regret, no? Another thing that you can do is you can write what you call letter therapy, which means to say you write to the person, I'm so sorry, ito nangyari, hindi man lang kita tinulungan, etc., etc., etc. Hopefully, Okay. you will be able to feel better, right? So that will be a letter therapy, no? Or another one is what we call the empty chair, no? Therapy, which means to say, isipin mo parang andyan siya, tapos Oh kakausapin my. mo siya, ikukwento mo, na I'm sorry and everything. That will be another kind of therapy, right? So, hopefully naman that the person will be able to forgive himself or herself. If God can forgive us, no, I hope that you can also forgive yourself. What done is already done. Wala na tayong magawa. Talagang ouchie, Ma'am Joyce, kapag regrets tungkol din sa finality, no, ng wala ka nang magawa. Sa akin, Ma'am Joyce, na-experience ko din yung regrets eh. Yun sa husband ko kasi there was a situation na kaming dalawa lang nag-usap. He was already bedridden, Tapos hawak niyang ulo kong ganyan. Meron na siyang sinasabi sa akin noon, binibilin niya. Biglang may pumasok sa kwarto kasi hindi namin nilalak kasi may mga bisita. Biglang may pumasok sa kwarto na hindi namin na ituloy yung usapan namin. Parang nanghinayang ako, parang minsan lumaano sa akin, Ma'am Joyce yung regret na yun. Sumasagi. Oo, sumasagi. Sana marami pa kaming pinag-usapan noon. Biglang in-entertain nung asawa ko yung nabigyan niya attention doon sa pumasok sa kwarto. Parang ang regret ko, sana marami pa kaming pinag-usapan. So, anong tuturo mo sa akin? Susulat din? Pwede rin, pero pwede ka naman gumawa ng ibang perspective, no? Another perspective, pwede kang gumawa ng sulat, pwede ka rin mag-empty chair, no? Pero pwede ka rin mag-isip na God allowed it to happen. Because God is all-knowing, all-powerful, God is sovereign. And like Isaiah 55:8 and 9 says, His ways is higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So nangyari yun because God allowed it to happen. We don't know the reason why, but God allowed it to happen na hindi kayo storya ng mas marami pa at that particular time. So, be at peace that God allowed it to happen for a reason. Naku, ouchie pala. Patulad Ouchie. ditong Ma'am Joyce, Oo. Pero maganda yung advice mo, Ma'am Joyce, yung letter therapy at saka empty chair, ganon, no? So, because I am with the widows ministry ngayon, di ba? I have the support for widows. Ang dami-daming retreats, ang daming fellowship. Pagsama-sama namin we enjoy a lot.
Kasi ayaw namin pag-usapan, paano namatay ang husband mo. Ayaw namin yun. Kasi gusto lang namin na mag-usap kami tungkol sa buhay-buhay ngayon. Kasi nga, di ba, pag-usapan yung regrets, talaga lalabas yung regrets na yun. So anyway, ang bilis po ng time, Ma'am Joyce, ano ba ang huli mong advice para sa ating mga kaagapay ngayon? And then of course, you close us in prayer. Okay. Well, there is hope in the Lord, Huwag ka agad mag-give up sa buhay natin because God is there to help us through. I hope that you can read through Psalm 23, Psalm 121 to have comfort from our Lord God who will always be with us. Amen. Tara, pag-pray na tayo. Okay, sige Ma'am Okay, Joyce. let us pray. Thank you, Lord, because we know that you will never leave us nor forsake us. Thank you din, Lord, because you are our good shepherd, and in you we will lack nothing, whether this is emotional needs, financial needs, spiritual needs. Thank you, Lord, for being there. We just pray, Father God, that you help all the couples who are struggling, whether it's finances, whether it's sickness, whether it's communication, and whether it's other things. We thank you, Lord, because we know that we can trust in you. We know, Lord, that we can count on you. And so, Father, may you comfort, may you be with them all the time. Help us, O Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin. I hope marami kayong natutunan doon sa mga pinadala sa ating mga tanong galing sa ating mga kaagapay. And of course, I want to thank those who help us, nag-assist sa atin sa studio, si Kaila Rico Hermosa Escalante. Thank you so much. At lahat po ng mga staff, nag-e-edit. Salamat po sa inyong pag-assist sa atin dito po sa ating program, Thursday edition po ng Heartline. Ako po ang inyong kaagapay, Ate Berlin Guillermo. And I'm Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for another Thursday night being with us. Thank you po. Yan. Magandang gabi po at see you again next week. God bless. Good night, everyone. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.